Hello mga ka-bake and roll, mag-e-expired na pala itong cocoa powder ko guys, kaya samahan niyo ako ngayon. Gagawa tayo nitong napaka-moist chocolate fudgy cookies. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating dark chocolate. Sunod yung butter, yung oil. Naglagay din ako dito guys ng coffee powder para mas intense yung pagka-chocolate ng ating cookie. Ilagay lang natin ito sa double boiler or pwede nyo rin i-microwave hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate at saka yung ating butter. At habang may nakikita pa kayong maliliit na chunks ng chocolate, alisin nyo na siya sa apoy guys, ayan, para hindi na masyadong oily yung ating mixture. Yung init ng ating bowl, kaya na niyang i-melt yung chocolate at saka yung butter. Ito pala yung ginamit kong chocolate dito guys, 85% at saka itong 54% na Belgian chocolate. Pwede kayong gumamit dyan guys ng ibang brand, kagaya ng Beryl's, ayan, medyo affordable siya. Then dito naman sa maliit na bowl, pinagsama ko lang yung ating water at saka yung ating cornstarch. Ito yung magbibigay ng pagka-chewy ng ating cookie. Ito yung secret ingredients dito guys. At kapag medyo warm na yung ating chocolate mixture, ilagay na natin yung ating white sugar, brown sugar at saka yung vanilla. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila guys. Huwag nyo itong masyadong i-overmix kasi yan yung dahilan guys kung bakit nagiging masyadong runny yung mixture natin. Yung sugar kasi guys kapag nasobrahan natin ng mix, nagiging liquidy siya guys. Then ayan, nilagay ko na yung ating yogurt. Pwede rin po kayong gumamit ng sour cream. Ito yung pangpalit natin sa ating egg kasi nga eggless na itong cookie natin. Ito naman yung magpapamoist sa ating chocolate cookie. Then nilagay ko na rin yung ating cornstarch mixture. Mix lang din natin hanggang sa mag-well combine lang. Sunod na nating ilagay yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking powder, salt, at saka yung ating cocoa powder. Dark cocoa powder pala yung ginamit ko dito guys para mas intense yung flavor ng ating chocolate cookie. Pero pwede naman kayong gumamit ng yung mga natural cocoa powder. Pero mas masarap yung flavor ng ating chocolate cookie kapag gumagamit kayo ng alkalized or Dutch processed na cocoa powder. Nag-add lang din ako dito ng 1/2 cup na milk chocolate kasi sabi ko kanina medyo mapait yung chocolate na ginamit natin dun sa chocolate mixture natin dahil 85% yung cacao content niya. Pero ito naman ay optional lang guys. Halimbawa kapag gagamit kayo ng semi-sweet or yung 54% lang na cacao, ayan, hindi mapait yun guys. Kaya pwede na kayo hindi maglagay na ng milk chocolate chips. Mix lang natin ito hanggang sa mag-welcome combine lang ng ating chocolate dito sa ating cookie dough. Huwag din po natin i-overmix para hindi po mag-activate yung gluten dun sa ating flour. Dapat ganito yung magiging texture ng ating dough. Ay nakikita nyo guys, hindi na dumidikit yung pinaka-dough natin dito sa ating spatula. Takpan lang natin ito ngayon ng cling wrap. Ilagay lang natin ito sa freezer ng 40 minutes. Kapag tinatamad naman kayo, pwede nyo siyang ilagay sa chiller ng overnight tapos kinabukasan nyo na siya i-bake. After 40 minutes, kukunin lang natin yung ating cookie dough dito sa ating freezer. Then, mag-i-scoop na tayo ngayon. Gumamit pala ako dito ng medium size ng ice cream scooper. Pero pwede naman kayo gumamit lang ng spoon. Bale, ang timbang nito guys, ito sa medium na size ng scooper natin ay nasa 30 grams. Pwede kayong gumamit ng weighing scale or timbangan para pantay or pare-pareho lahat yung size ng inyong cookie dough or yung ating chocolate cookies. Bibilugin lang natin ito ngayon, tapos ilagay na natin dito sa ating baking tray. Maglagay din po tayo ng space para hindi magdikit-dikit yung ating chocolate cookie kapag i-bake na natin Habang nagsishape kayo ng inyong cookie dough, dapat naka-preheat na yung ating oven ng at least 15 to 20 minutes. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 13 to 15 minutes lang. At kapag maliit naman yung inyong oven, dito sa natirang batch ng cookie dough natin, pwede natin siyang ilagay muna sa chiller habang nagbe-bake pa yung unang batch. Pero pwede rin natin siyang bibilugin na lahat. Ayan, nilagay ko lang siya dito sa ating baking tray ulit. Then, ilagay lang natin ito sa chiller habang inaantay nating maluto yung unang batch. After natin siyang ilabas sa oven, ayan, hayaan lang muna natin yung ating cookie dito sa baking tray na mga 5 minutes bago natin siya ilipat sa cooling rack. Ayan, kapag medyo maumbok naman yung ating cookie, pwede kayong gumamit dito ng measuring cup para i-flatten yung ibabaw ng ating cookie. Habang mainit pa siya guys, dito bawal na bawal nating i-overbake yung ating cookie kasi kapag na-overbake siya, dry na siya at parang bato na siya guys kapag lumamig na yung ating cookie. Ang palatandaan na hindi natin siya na-overbake, ayan, dapat yung center niya or yung gitna niya ay malambot pa rin. Ayan, nakikita nyo guys, kapag pinipress ko, malambot pa rin siya guys. Then, i-bake na natin ito yung pangalawang batch natin. After 5 minutes natin siyang hinayaan dito sa baking tray, ilipat na natin siya ngayon dito sa ating cooling rack para mag-stop na rin yung cooking process niya. Basta ang tandaan nyo lang dito guys, para hindi nyo ma-overbake yung inyong cookie,
After 12 minutes, i-check nyo yung inyong cookie guys. Kapag ka nag-set na yung gilid niya or yung edge ng inyong cookie, tapos yung center niya ay soft pa rin, sakto na yun guys. Pwede na yun, ilabas nyo na siya sa inyong oven. Kasi maluluto pa siya guys kapag hinayaan natin siya sa baking tray na mga 5 minutes. So continue pa yung cooking process niya. At saka mag-set pa siya guys kapag malamig na yung ating cookie. Basta dapat yung center ng ating cookie after natin ilabas sa oven ay malambot pa siya guys. Saktong-sakto lang yung timpla nitong chocolate cookie natin guys. Napaka-moist, chewy, fudgy. Medyo intense din yung flavor nito dahil naglagay tayo dito ng coffee powder at yung ginamit natin dito na chocolate ay medyo mataas yung cacao content niya guys, 85%. Pero pwede kayong gumamit ng 54% lang guys. Basta ang mararecommend ko kung nandiyan kayo sa Pinas, ayan, yung Burials na brand guys, masarap din yon at saka affordable siya. So ayan, hanggang sa muli, sana magustuhan nyo itong recipe natin ngayon. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Thank you for watching. Follow for more.